Maganda po sana kung meron po tayong mga kaibigan na hindi po pumapalya kapag tayo po ay humihingi ng saklolo sa kanila, 'no? Pero maaring meron tayong mga ganyan na tumutugon, na at mga matulungin na mga kaibigan. Subalit nauubusan din po sila 'no, hindi po tayo maaaring hingi lang ng hingi. Alam niyo po, ang Panginoon ay iba sapagkat ang kanyang pangako na makikita natin sa mga awit ay walang katapusang tulong. Sabi po dito sa awit 50:15, "At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ikaw ay aking ililigtas at ako'y iyong luluwalhatiin." Napakaganda po ng binabanggit dito. Ipinapangako po ng Diyos ang kaligtasan sa mga tumatawag sa Kanya sa oras ng kaguluhan upang ang Kanyang pangalan ay maluwalhati sa pamagitan po ng kanila pong buhay. Yan. Dito po sa awit 15, ito po ay pahayag ng ating Panginoong Diyos sa Kanya pong bayan, no? Na nakipagtipan sa Kanya. Ipinapaalala niya na ang mga ritual na walang relasyon ay walang kabuluhan. Ngunit ang pagtawag sa kanya ng may pananampalataya ay nagdudulot ng tunay na tulong. Hindi sinabi ng Diyos, kung ikaw ay malakas, ayusin mo mag-isa. Hindi po yun. Sa halip, sinabi ay tumawag ka sa akin. Napakagandang pangako at napakagandang paanyaya para sa bawat isa. Sabi po sa Steps to Christ, page 94, ang panalangin ang susi sa kamay ng pananampalataya upang buksan ang imbakan ng langit. Meron pong imbakan sa langit. Hindi nauubos na tulong, hindi nauubos na pag-asa, at hindi nauubos na pagpapala. Kaya ngayon pa lang, tumawag na tayo sa ating Panginoon at darating ang tulong niya sa atin. Tingnan po muli natin yung ating pong text sa English, no? At ito po ay i-memorize natin, Psalm 50:15, no? "And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me." Ulitin po natin, Psalm 50:15, "And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me." Now, kung titingnan po natin, marami po tayong, maaaring makuha 'no, dito sa teksto na ito. Meron po akong 4 na puntos na atin pong i-discuss 'no, sa umaga pong ito. At atin pong gagamitin yung acronym na CALL 'no, kaya nga tumawag tayo sa ating Panginoon, CALL. Yan po yung paanyaya niya sa bawat isa. O, letter C, call upon God with confidence. Tumawag daw po tayo sa ating Panginoon na may kumpiyansa, 'no? Minsan po kasi 'no, tumatawag tayo o humihingi tayo ng tulong sa iba, sa ating mga kaibigan, hindi natin sigurado kung tutulungan tayo o hindi, 'no? Letter A, acknowledge Him in trouble, 'no? Atin daw pong kilalanin ang ating Panginoong Diyos sa araw po ng kapighatian. Letter L, loving deliverance promised. No? Kapag tayo tumawag sa ating Panginoon, may pagmamahal na ibibigay ng ating Panginoon ang kanyang pangako. At letter L, life that glorifies God. Bibigyan tayo ng ating Panginoon ng buhay na lumuluwalhati sa Kanya. So yan po yung 4 na puntos, no, na ating pong nakita po dito sa text na ito. Ang unang puntos, ating pong i-discuss, letter C, call upon God with confidence. Tumawag daw po tayo sa ating Panginoon ng meron pong kumpiyansa. Yung word na invitation na sinabi ng ating Panginoon, and call upon me. No? Tawagan mo lang ako. Yan. Dito, pag sinabing tawagan mo lang ako, depende. Depende kung masasagot ko, kung hindi ako tulog, depende kung hindi ako busy. Yan po yun no? Dito sa mundo, kapag tayo tumawag sa kahit sino na ating kaibigan, mga kakilala. Pero ang paanyaya ng ating Panginoon ay ano daw? Tumawag ka sa akin.
alam niyo po yung pagtawag ay hindi pagpapakita ng ano po, ng hindi pagtitiwala. Ibig sabihin kaya ka tumatawag dahil ikaw ay nagtitiwala, 'no? Kailangan tayong lumapit sa kanya na meron pong pagpapakumbaba. Sino ba naman yung humihingi na ng tulong, siya pa yung mayabang, 'no? Dapat 'pag tumawag tayo sa ating Panginoon, nagtitiwala po tayo sa kanya, nagpapakumbaba po tayo sa kanya at merong pananampalataya na atin pong tatanggapin. Inaanyayahan po kasi tayo ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay personal na pakikipag-ugnayan. Hindi po malamig lang o yung parang basta lang masabi, 'no, na paulit-ulit. Alam niyo po sa panalangin, napakaimportante na sasabihin mo kung ano ang laman ng puso mo. Okey, hindi po ano, ang panalangin ay hindi po yung kung ano yung pinalangin ni isa nung isa na parang kinopya mo na lang, 'no, parang test paper o exam na, "Uy, ano ba yung sinabi mo diyan?" 'No? Mahuhuli actually kapag kayo ay nag-e-exam at ang exam ay, essay, 'no, talagang mahuhuli ka talaga diyan kung kinopya mo o yung katabi mo o hindi, 'no. Dahil sa ba't pareho kayo ng words, pareho kayo ng isip, 'no, hindi talaga magkakapareho. Kaya nga kung kayo ay mananalangin, manalangin tayo ng bukal sa puso po natin. Dahil ang panalangin, ito po ang parang daluyan, 'no, daluyan ng tulong ng ating Panginoon. Now sabi po sa Jeremiah 33:3, "Call unto me and I will answer thee." 'No, isa pang, napakagandang pangako na makababasa natin sa Jeremiah. Ito pong isang propeta na nagsalita na tumawag, sabi ng ating Panginoon, "Tumawag ka sa akin at ikaw ay aking sasagutin." Wala pong, busy 'no, sa telepono kapagka walang signal, busy, "Toot, toot, toot," 'no. Pagka ang kakausapin mo ay, walang panahon, ay ring lang ng ring 'yan, 'no, kung siya busy sa tindahan o kung sa ano pa man. Pero sa ating Panginoon, kapag tumawag tayo ay merong sagot, 'no, sumasagot ang ating Panginoon. Sabi pa sa Romans 10:13, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." No, hindi lang po pala tayo makikipag-usap sa ating Panginoon, merong mga pagkakataon na talagang kailangan na natin ng saklolo, 'no. Tumawag lang daw po tayo sa pangalan ng ating Panginoon, "Iligtas mo po ako." Alam na ng ating Panginoon kung ano yung gagawin. Alam na natin ng Panginoon kung ano ang ating pangangailangan. Kailangan natin ng kaligtasan, oh, at ang ating Panginoon kaya pong ibigay yan. Tumawag lang tayo sa Kanya. Yan ang Kanyang paanyaya sa bawat isa. Ang sabi po sa Testimonies, Volume 5, page 200, "The Lord is always ready to hear the prayer of a sincere heart." Ang Panginoon daw po ay laging handa na makinig sa panalangin ng pusong tapat. Ibig sabihin po, hindi yung ano, talaga pong totoo yung sinasabi po natin. Hindi ibig sabihin nung pusong tapat ay yung dapat malinis yung puso mo, dapat yung puso mo ay talagang hindi nakagawa ng kasalanan for the past 5 days or 1 week. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po ng, handa ang ating Panginoon na makinig sa mga panalangin ay yung totoo tayo doon sa sinasabi po natin. Ano pa man ang nakaraan po natin, hindi yun ang iniintindi ng ating Panginoon. Ang iniintindi ng ating Panginoon yung now. Ano yung kalagayan mo ngayon? Ano yung sinasabi mo ngayon? Totoo ka ba sa sarili mo doon sa sinasabi mo? Kapag tayo po ay humihingi ng tawad sa ating Panginoon, totoo ba na ikaw ay humihingi ng tawad? 'No, yan po ang sinasabing totoo na, pusong tapat, 'no. Kaya kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, kailangan dapat ay talagang sabihin po natin kung ano yung ating pong hinaing. Huwag natin pong hintayin, 'no, maging malakas pa tayo sa pananampalataya bago tayo manalangin. Manalangin na tayo dahil ang ating Panginoon bibigyan tayo ng kalakasan upang magawa po natin yung dapat gawin.
yung pagtawag po sa Diyos ay hindi po yan kahinaan, no? Ito po ay pagtitiwala, pagpapakita natin na tayo po ay nananalig sa ating Panginoon. Ang pangalawang puntos po, letter A, no? Letter A, acknowledging God in the day of trouble, no? Kinikilala po natin ang ating Panginoong Diyos sa araw po ng ating pong kapighatian. Sinabi po dun sa text, in the day of trouble, no? Sa araw ng kabagabagan. No? Hindi po pinangako ng Diyos ang buhay po na walang problema. No? Ngunit ipinapangako niya ang kanyang presensya, no? Sa gitna po ng problema. Katulad po ng nangyari po kay Daniel, no? Hindi inalis ng ating Panginoon na siya ay hindi mapunta doon sa yungib ng leon, pero ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Bagaman ang iniisip siguro ni Daniel o yung hari, sinasabi, "Naku, sana hindi ka mapunta diyan sa yungib ng leon." Pero hinayaan ng ating Panginoon na si Daniel dalhin doon sa yungib na leon. Talagang parang kapamahakan na ni Daniel yon. Mamamatay na talaga siya doon. Pero anong ginawa natin Panginoon? May hindi nakikita, no, ang tao na kayang gawin ng ating Panginoon. Kaya naligtas si Daniel. It is impossible actually. No? It is a miracle na ang ating Panginoon lang ang makakagawa. Hindi kayang gawin ni Daniel yon. Hindi naman siya lion tamer. No? Pero kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, bagaman tayo ay nasa gitna ng kapahamakan, ililigtas pa rin tayo dahil nandyan ang biyaya ng ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. No? Ang Diyos ay ang ating pong kanlungan at lakas, isang handang tulong sa ating pong mga kaguluhang nararanasan. Kaya nga, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Maaaring hindi kapareho ng iniisip po natin na dapat mangyari yung mga pinapayagan ng ating Panginoon na mangyari. Pero tayo po ay magtiwala sa Kanya. Tayo po ay magtalaga ng ating sarili sa Kanya dahil ang ating Panginoon nandyan tumutulong sa atin. Sabi pa sa John 16:33, in the world ye shall have tribulation. Now, totoo po, no? Dito sa mundo talagang maraming kaguluhan, no? Maraming kapighatian, marami tayong mga nararanasan na mga problema. No? Hindi po tayo aalis ng ating Panginoon dito sa mundong ito, nandito pa rin kasi tayo. Pero ang ating Panginoon, ang sabi niya, huwag daw po tayong mag-alala. No? Ang sabi pa nga doon ay be of good cheer, maging masayahin po tayo. Dahil ang ating Panginoon, Kanya pong napanagumpayan na ang mundong ito. Be of good cheer, I have overcome the world. Sasamahan tayo natin, Panginoon, ano man ang ating pong kinakaharap. Sabi sa Ministry of Healing, page 247, okay? In our afflictions, God is near. Sa lahat daw po ng ating kapighatian, ang Diyos ay nandyan, malapit sa bawat isa sa atin. Kaya nga kapag dumating ang problema, hayaan po natin, no, na ang panalangin ay maging paraan na makuha po natin, matanggap natin ang tugon ng ating Panginoon. Huwag po natin gawing last option yung panalangin. Ito dapat yung una, no? Una nating gagawin. Alam niyo po yung minsan, yung panalangin parang ginagawa nating parang totem. No? Parang, teka, hindi ko muna gagamitin. Ganyan ang nangyayari kapag ka naglalabanan. No? Pag tinitingnan niyo muna kung yung opponent niyo ay talagang malakas o hindi. So, hindi niyo muna lalaksan. No? At saka, saka niyo gagamitin kapag medyo malakas yung opponent ninyo, gagamitin niyo na yung trump card niyo. Eto na. Eto na yung pinakamalakas. Ito todo ko na to. Saka natin gagamitin yung pinakamalakas natin na sikreto, na secret weapon, no? Doon sa ating pong opponent. Hindi po ganyan. No? Sa atin, ang panalangin po, hindi ito ginagamit
na parang last resort. Sa umpisa pa lang, kailangan pinapanalangin na po natin, Panginoon, ito yung aking pong problema, hindi ko alam ang aking gagawin. Sabihin na natin agad sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, meron na siya agad na tugon. Maaring ang iniisip natin yung strategy natin, ito muna ang gagawin ko. Pag hindi ito gumana, ito naman ang gagawin ko. Ang dami nating mga options, no? Option 1, option 2, option 3. Yan ang ginagawa po natin. Yung strategy 1, ito muna. Hindi po ganyan sa Panginoon. Ang strategy ng Panginoon para sa bawat isa sa atin na dapat nating gawin ay yung manalangin agad tayo. First strategy, pray. Second strategy, pray again. Third strategy, pray. Alam nyo, yun ang strategy lang natin. Wala na iba. Pray. Because God has His own strategy. No? Hindi po natin iniisip yung kayang isipin ng ating Panginoon. Meron po tayong mga iniisip na parang pag nakita natin ang ginawa ng ating Panginoon, sabihin natin, I never thought about that. Sabihin natin, hindi ko iniisip yan. Pero nangyari dahil ang ating Panginoon ang siyang tumutugon. Okay? So, yung pangatlo pong puntos, letter L, loving deliverance promised by God. No? Mapagmahal o may pagmamahal ang kaligtasan na ipinapangako ng ating Panginoon para sa bawat isa. Sabi po dun sa text, I will deliver thee. No? Ikaw ay aking ililigtas. Ang kaligtasang pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi po ito bunga nung kakayahan natin. No? Maari itong dumating bilang pagliligtas o lakas, no? O kapayapaan o patnubay. Pero hindi po ito nanggagaling sa atin. Hindi ito dahil sa malakas ang fighting spirit po natin. Hindi po yan. Hindi po ito dumadating dahil nakapag-practice po tayo. Hindi po yan. Galing pa rin sa ating Panginoon ang lahat. No? Sa oras po na ang Diyos ay lumapit sa atin, ang kanyang tulong ay perpekto. No? Kahit minsan, sinusubok po tayo. Sinusubok yung patience po natin. Sinusubok yung pagtitiis po natin. Ang pangako ng ating Panginoon sa Psalm 34:19, and the Lord delivered him out of them all. Ibig sabihin po, hindi sa sarili po nating kalakasan, kaya tayo nananagumpay, kundi ang Panginoon pa rin ang siyang nagliligtas sa atin, no? Sa lahat ng nararanasan po natin. Sabi pa sa 2 Corinthians 1:10, who delivereth us and doth deliver. No? Siya po ang nagliligtas at siya pa rin ang patuloy, no, na nagliligtas at nagbibigay solusyon sa lahat po ng ating pong mga kinakaharap na mga problema. Kaya tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi pa sa Patriarchs and Prophets, page 722, God has never failed to deliver those who trust in Him. Ang ganda po ng pangako, no? Kung ang lesson po dito, no, ang magic word na ating pong makikita dito ay yung tiwala, yung trust. Bakit daw po? Sabi dito sa Patriarchs and Prophets, hindi kailanman binibigo o nabibigo ang mga tao na nagtitiwala sa Diyos. Yan, okay? So, hindi po niya ito pinapabayaan, hindi niya iniiwanan. No? Dahil kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, siya ay may katapatan din naman. No? God is faithful to do His promise. Kasi pag siya ang nangako, hindi po siya nagjo-joke lang. No? Minsan tayo, no? Kapag tayo nangako, joke lang yon. No? Yung mga nanay dyan, mga tatay, no? Pag umiiyakin yung mga anak, sasabihin nyo, para lang tumahan. No? Huwag ka mag-alala. Pagdating ko, bibigyan kita, dadalhan kita ng Jollibee. No? Pero sa isip-isip, no, joke lang. Alam niyo po, ang Panginoon hindi ganyan. Maaaring tayo, kaya nating gawin na mag-joke, pero ang ating Panginoon, kapag sinabi niya, tinutupad niya. Wala po siyang, hindi po umaatras sa kanya pong sinasabi. Kaya nga, magtiwala tayo sa paraan ng Diyos.
Magtiwala tayo sa oras ng Diyos, no? Maaring hindi niyo po alisin yung bagyo, pero dadalhin niya tayo na kasama, no? Kasama niya sa gitna ng bagyo. Okay? At ang panghuling puntos, number 4, letter L. Okay? Life that glorifies God after deliverance. No? Buhay na lumuluwalhati sa Diyos pagkatapos po ng kaligtasan. Yan. Ito naman po, dahil syempre, naturalin po no, na tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo ay pumuri sa ating Panginoon kapag naranasan na po natin yung kanya pong kaligtasan. Kaya nga doon sa text sabi, and thou shalt glorify me. No? At ako ay iyong luluwalhatiin. Alang kaligtasan po ay hindi po wakas. No? Kapag tayo niligtas ng ating Panginoon o inangat tayo sa ating pong problema, hindi po natatapos yun. Kailangan din naman tayo nagpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay magpatotoo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Okay? Ang tulong ng ating pong Panginoon ay humahantong sa pasasalamat, humahantong sa pagsunod, at humahantong din naman sa pagsaksi. No? Nagiging proud tayo na ito yung ginawa ng ating Panginoon. At sinasabi natin ito sa mga tao sa paligid po natin. Alam mo, nagkaroon ako ng problema pero ang ating Panginoon siya yung nagligtas sa atin. Ang buhay po kasi natin ay buhay dapat ng papuri, pasasalamat at testimony, no? Para sa ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 107:2, let the redeemed of the Lord say so. No, kailangan daw po na sabihin ng mga tinubos ng ating Panginoon ang kanila pong mga karanasan, ang kanila pong mga natanggap sa Panginoon, ang pag-iingat na iginawad sa kanila ng ating Panginoon. Sa Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. No? Pagliwanagin daw natin ang ating pong mga ilaw. Kapag kayo ay nakaranas ng maganda, actually hindi nyo mapipigilan yung sarili ninyo eh. Di ba po kapag kayo ay magulang, tapos yung anak ninyo ay nakapasa na sa board, no? Hindi nyo mapigilan yan. Lalong-lalo na kung may magandang experience na iniisip nyo dati, baka hindi makapasa yung anak ninyo. Pero nakapasa dahil nanalangin, dahil nagtiwala sa Diyos. No? Ito po ay nangyayari. Sabi po sa Christ Object Lesson, page 299, those who receive God's blessings are to reflect His praise. No? Tayo daw po na tumatanggap ng pagpapala ng ating Panginoon, kailangan ay ipahayag po natin ang kapurihan para po sa ating Panginoon. Kapag iniligtas po tayo ng Diyos, huwag po nating sabihin na okay, no? Dahil iniisip natin na it is our right to receive the blessing of God. No, hindi po. Ito ay ibigay po natin, ibalik natin ang kaluwalhatian sa Panginoon, ibalik natin ang papuri sa Panginoon, at ibalik natin ang pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya dito po sa mga awit, no, 50-15, hindi po lamang ito pangako. Ito po ay banal na pagpapabigay ng ating Panginoon, no, ng kanyang patuloy na biyaya sa bawat isa. Ito po ay nais ng ating Panginoon na paulit-ulit na mangyari. Kaya tumawag tayo sa ating Panginoong Diyos araw-araw. Hindi po lang pag merong problema. Kilalanin po natin siya. May problema, walang problema. Magtiwala po tayo sa Kanya sa buhay po natin, na siya po ang susuporta sa atin. Sa lahat ng ating pong mga lakad, kilalanin natin ang ating Panginoon. At ibalik natin ang kaluwalhatian at papuri sa ating Panginoon. Sa pananalangin, hayaan po natin itong humubog sa ating pong puso, na kahit maganda ang buhay, kahit may krisis, ay lagi nating gagawin. Lagi po nating sasambitin sa mga labi po natin ang mga pananalangin natin sa ating Panginoon. Kaya alalahanin po muli natin yung ating pong acronym, CALL, C-A-L-L. C, call upon God with confidence. No? Tumawag tayo sa ating Panginoon na meron pong kumpiyansa.
Okay? Letter A, acknowledge Him in trouble. Kapag tayo po ay may kapighatian, tawagan po natin lagi ang ating Panginoon. Okay? Letter L, loving deliverance. Makakasiguro po tayo na may pagmamahal na ililigtas tayo ng ating Panginoon. At panghuli, letter L, magiging buhay po tayo na witnesses. No, nagbibigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo po, kapag tayo po ay may mga anak, no? Sasabihin ba ng inyong mga anak kapag nangangailangan sila, ay, baka si tatay ay masama ang mood, o hindi ibibigay sa akin yan. Hindi pa nila sinusubukan. No? Pero ang ating Panginoon ay hindi po ganyan. Tayo ay maaaring tumawag sa Kanya. At kapag tayo tumawag, dinidinig ng ating Panginoon ang ating pong mga panalangin. Kaya tayo po ay tumawag sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Kanya. At mamuhay tayo na lumuluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ang maraming banal Diyos na nasa mga langit. Magpapasalamat po kami sa inyong paanyaya sa bawat isa. Na kami ay tumawag sa inyo araw-araw, anuman ang sitwasyon, na kami ay manalangin sa inyo at humingi ng tulong. Dahil ito ang inyong paanyaya. Kaya po Panginoon, ngayon ay amin pong tinatalagang muli ang aming pong mga sarili. Patuloy na ba po kaming samahan at gabayan. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.